Nakakaiyak, nakakakilig, Nakakatawa, nakaka-inlove. Dear MOR. Dear MOR, magandang tanghali sa inyo, Popoy at Bea, at ganoon na rin sa lahat ng mga tagapakinig ninyo. Ako nga pala si Felipe, pero Ipe na lang ang itawag niyo sa akin. 35 years old, isang magsasaka dito sa Gapan, Nueva Ecija. Matagal na ako nakikinig sa programa ninyo. Madalas ko kasing daladala ang maliit na radyo ko sa tuwing pumupunta ako sa bukid para magsaka. O kaya naman sa gubat para mangahoy. Medyo mahirap ang signal doon pero sulit naman ang pagtsatsaga lalo na kapag nag-umpisa na kayo sa pagbabasa ng kwento. Medyo nalungkot ako noong nawala na kayo sa ere, sa radyo. Pero buti na lang at naka-follow naman ako sa Facebook page ninyo. Kaya nalaman kong may Dear MOR pa rin pala online. Mula nga noon, palagi na akong umuwi sa bahay tuwing tanghali para makapakinig naman ng kwento ninyo. Popoy at Bea, sa akin na nakapangalan itong lupang sinasaka ko. Ipinamana sa amin ito ng mga magulang namin bago sila mga nawala. Kaya naman sinisikap kong alagaan itong lupa namin dahil isa ito sa mga ala-ala na naiwan sa amin ni nanay at tatay. Kilala ako sa lugar namin bilang masipag at madiskarteng tao. May kanya-kanya ng pamilya ang mga kapatid ko kaya mag-isa na lamang ako sa buhay. Paminsan-minsan ay bumibisita sila sa akin para kumustahin ako at sa tuwing nagkikita kami ay palagi nilang pinapaalaala sa akin na maghanap na raw ako ng magiging katuwang ko sa buhay. Hindi na raw kasi ako bumabata, sabi ng mga kapatid ko. Kaya marapat lang na makahanap na ako ng makakasamang bumuo ng sarili kong masayang pamilya. Nakakapagod. Kanina pa tayo dito parang buya. Oo nga eh. O eto, magmerienda ka muna ng nilagang kamote. Uy, salamat ha. Baka talaga. Pati kasamaan mo, pinagdadala mo rin ng merienda. Hindi, nagkataon lang na naparami yung lagay ni Mrs. sa baonan. Dami mo namang naipon na panggatong ha. Para sa inyo lahat yan? Hindi. Yung iba gagawin naming uling para may maibenta sa bayan. Sipag ng kumpare ko ha. Samantalang na nag-aaral tayo, tatamad-tamad ka pa kapag inutusan ka ng tatay mo eh. Dati yun. Iba na talaga kapag ikaw na yung may sariling pamilya. Bigla ka nilang magtitino. Ikaw ba? Wala ka pa bang balak magkapamilya? Naku, mukhang matatagalan pa. Bakit naman? Nako pare, hindi ka na bumabata. Sayang naman yung sipag mo kung walang magmamana ng mga naipundar mo. Kaya mo na. Sisipagan ko na yung pag-ahanap para may makalaro na yung inaanak ko sa'yo. Sus, maghahanap ka pa? Di pa ba sapat sa'yo si Joy Joy? Ang tagal nyo nang nagliligawan ah. Si Joy Joy? Hindi ko naman nobya yun eh. Paano mo siya pakakasalan? Bakit nga ba kasi hindi pa kayo magnobyo at nobya? Palagi naman kayo magkausap. Madalas naman kayo magkasama. Ang alam nga dito sa lugar natin, kayong dalawa na eh. Ay, habang kwento pare. Naku, teka lang pare ah. Mukhang may nahuling ligaw na ibon yung patibong ko ah. Titignan ko lang saglit. Sige, pampulutan din yan. Oo, pag malaki-laki to, magdala ka ng lampanog sa bahay mamayang gabi. Mag-inuman tayo. Ayos.
Kuya, itong kamisa mo na to, marumi na ba to? Isasama ko na ba to sa labahin? Ay hindi, malinis yan. Akin na, sasampay ko. Itong short na to. Oo, pero iwanan mo na lang dyan. Ako na maglalaban yan. Paborito ko yan eh. May sarili akong diskarte sa paglalaban yan. Ganun ba? O sige, yung mga kaldero mo pala, dadalhin ko na muna ha. Sa bahay ko nalilinisin. Puro uling na eh. Ay, Ani, kaya ko nang gawin yan. Huwag na kayo mag-abala. Kaya mo nga. Ang tanong, may oras ka pa ba? Buong buhay mo yata nasa bukid ka lang eh. Hindi naman. Nagkataon lang na maraming gawain itong mga nakaraan kaya hindi ko na asikaso yung mga dapat asikasuin dito sa bahay. Kuya, bakit kasi hindi ka nalang mag-asawa? Kayang-kaya mo naman ang bumuhay ng pamilya eh. May mga lupa ka namang sinasaka, tas ang sipag-sipag mo pa. Siguradong hindi ka mahihirapan sa paghahanap ng mapapangasawa. Ay nako, yan na naman tayo eh. Pare-pareho ka ni sinasabi nila paring boy. Nagmamalasakit lang naman kami sa'yo. Gusto mo bang tumanda ka na lang na walang kasama? Eh syempre hindi. O yun naman pala eh. Habang maaga pa, maghanap ka na magiging nobya mo. Tingnan mo kami mga kapatid mo. May kanya-kanya na kaming pamilya. Ikaw na lang ang wala. Sus, oo na, sige na. Hanapan ko na kayo na magiging hipag para matigil na kayo sa pagpupumilit sa akin na mag-asawa. Naku kuya, huwag ka nang maghanap. Nandyan lang sa tabi-tabi yung matagal nang naghihintay sa'yo. Mukhang alam ko na kung sino yung tinutukoy mo ha. Ikaw naman kasi kuya. Ang tagal na namin naghihintay na magiging ending ng storya niyong dalawa ni Joy Joy. Hanggang ngayon wala pa rin ba? Lahat talaga kayo. Si Joy Joy ang gusto para sa akin, no? Syempre naman. Kitang-kita naman kasi namin kung gaano kanya kagusto. Hindi nga nagnobyo yun, kakaintay sa'yo eh. Ako talaga? Oo. Palagay namin ikaw lang ang hinihintay niya kasi hindi naman siya tumatanggap ng ibang manliligaw. Kaya sige na kuya, ligawan mo na si Joy Joy. Hindi kasi ganun kadali yun eh. Tao po? Tao po? Nako, mukhang siya na yan kuya. O sige na, mauna muna ako. Doon ko nalalaban sa poso tong mga damit. Sige, sige. Hi, Ipe. Hi, Annie. Hi, Joy Joy! Iwan ko muna kayo ha. Maglalaba pa kasi ako eh. Oh, sige, sige. Ingat ka. Kumusta? Napasyal ka? Oo. Ano kasi, magpapatulong sana ako, Ipe. Tulong? Namitas kasi ako ng mga bunga ng mangga. Medyo marami-rami kaya hindi ko mabuhat ng mag-isa. Okay lang ba kung tulungan mo ko? Ay, oo ba? Sige, saan ba yan? Malapit lang sa amin. Ay, sige, tara. Teka, kukunin ko lang yung sombrero ko. Pahinga muna tayo. Magamit na ako eh. Pasensya ka na ha. Napagod pa tuloy kita. Layon. Palit na bagay lang naman to. Madalas mo naman ako pinagbabaon ng pagkain tuwing magsasaka na ako eh. Dahil dyan, ipaghihiwa kita ng hinog ng mangga bukas. Para kapag nagutom ka sa bukid, kakainin mo na lang. Joy Joy? Hmm? Hindi ka ba nangihinayang sa mga oras na binibigay mo sa akin? Hindi naman. Bakit mo natanong? Kasi di ba tagal na natin ganito. Palagi tayo magkasama, mga bata pa lang tayo tapos halos hindi na tayo mapag-iwalay. Hindi ka tuloy makapagnobyo ng iba. Iniisip tuloy ng mga tao dito sa atin, hintay mo ko eh. Ano naman ngayon kung hinihintay kita? Tumanggap ka ng ibang manliligaw. Siguro may sarili ka ng pamilya ngayon. Kaso Ipe, wala naman ako ibang nagugustuhan bukod sa iyo. Pwede ba wag mo naman ako tignan ng ganyan. Nakakatunaw, ako'y kinikilig, di mapigilang ngumiti. Salamat Joy ha. Kung ako nagugustuhan mo pero
Hindi ko kasi may papangako na may babalik ko yung pagtingin mo sa akin eh. Alam ko naman yun eh. Oo, alam mo? Epe, ang tagal na nating magkakilala. Kung may gusto ka sa akin, edi sana noon pa lang. Umamin ka na, di ba? Kaya sumagi na rin sa isip ko na siguro hindi mo talaga ako gusto. Joy, hindi naman sa ayaw ko sa iyo pero... Ayos lang yun. Epe, huwag kang mag-alala. Kung hindi mo pa ako gusto ngayon, kaya ko namang maghintay eh. Pero wag mong isipin na pinipilit kitang magustuhan mo ko, ha? Baka naman lumaki yung ulo mo. Hindi. Basta, kapag may iba ka nang nagugustuhan, sabihan mo lang ako, ha? Huwag kang mag-alala. Pangako ko sa'yo na kapag ako naman yung may ibang nagustuhan, sasabihin ko rin agad sa'yo. Ang totoo niyan, Joy, Naku, Ipe, may mga manok dun sa bilad na palay. Teka, bubugawin ko lang, ha? Shoo! Ito talaga si Joy. Kailan kaya ako magkakaroon ng lakas ng loob na umamin sa'yo? Kailan ko kaya masasabi sa'yo ang totoo? Ako'y kinikilig, di mapigilang ngumiti. Ako'y nahihiya, buka ng rosas sa pula. Ako'y kinikilig. Popoy at Bea, hayaan niyong ipakilala ko muna sa inyo si Joy. Isa siya sa mga pinakakilalang babae dito sa lugar namin. Mabait siya at magaling makisama. Magkasing edad lamang kami kaya sabay na kaming lumaki. Naging magkaklase kami mula elementary hanggang high school. Medyo nagkahiwalay lang kami ng landas nung magkaiba kami ng kinuhang kurso sa college. Masayang kasama at magaang kausap si Joy. Ang totoo niyan, maraming lalaki sa lugar namin ang nagkakagusto at nagtangkang manligaw sa kanya. Nagkaroon naman siya ng mangilan-ngilang boyfriend noong college pero wala siyang nakatuluyan sa kanila. Sa madaling salita, pareho kaming tumandang single. Kaya hindi maiwasan na tuksuhin kami sa isa't isa ng mga kakilala namin, lalong-lalo na nga ang mga kapatid ko mismo. Popoy at Bea, sa totoo lang, ang napakaswerte ng lalaking mapipili nitong si Joy. Masipag siya at marunong sa mga gawaing bahay at bukid. Nakapagtapos siya sa kolehiyo pero pinili niyang mamuhay ng napakasimple. Ang kagaya ni Joy ang papangaraping maging may bahay ng kahit na sinong lalaki. At kabilang na nga ako doon. Sa isip-isip ko, kung magkakaroon man ako ng katuwang sa pagpapalaki ng mga magiging anak ko, gusto ko yung katulad ni Joy. Yung marunong sa buhay, maalalahanin, at higit sa lahat, mapagmahal. Wala na akong hahanapin pa sa kanya. Kaso nga lang, may isang dahilan kung bakit hindi ko siya magawang piliin. At yun ay dahil meron na akong ibang babaeng nagugustuhan. Sa wakas, nakarating din. Tawagan na nga si Carly. Hello, Carly. Oo, nandito na ako sa terminal ng bus. Hala, talaga ba? Ang aga mo naman. Excited eh. O sige, pupunta na rin naman ako. Hintayin mo ako dyan, ha? Kung gusto mo, punta na lang kita dyan. Hindi na. Nasa taxi na rin ako eh. Kung gusto mo, sumol na tayo magkita. Ay, pwede rin. Bibili na ako ng ticket sa sine habang hinihintay ka. Okay, kita-kits. Ang ganda ng pinanood natin na movie, ah.
In fairness, gumagaling ka na sa pagpili ng papanoorin. Natututo nga ako sa iyo eh. O siguro mas maganda sabihin na sa tinagal-tagal na nating nagdi-date, alam mo na yung mga gusto ko. Sa bagay. Ay, pumuna tayo sa bench. Medyo napapagod na ako sa paglalakad eh. Ay, oo nga pala. Galing ka pa sa malayong biyahe. Tara. Ay, ang ganda pala dito sa part na to. Dati-rati sa TV ko lang napapanood to eh. Gusto mo dalas-dalasan natin yung pagpunta rito? Ba? Ay, nga pala. Tikman mo tong dala kong bibingka. Ay, wow. May pasalubong ka pa talaga, ah. Oo naman. Minsan na lang tayo magkita eh. Oh, ito. Uy, ang sarap nito, ah. Saan mo nabili to? Gawa yan ng kapatid ko, si Ani. Talaga? Uy, panalo to. Sabihin mo, gawin yung business to, for sure papatok. Marami ng ganitong negosyo sa amin. Tsaka, hindi nakakaiba sa amin yung ganito. Kasarap na bibingka. Pero kung gusto niyang gawing business to dito sa Manila, baka matulungan ko kayo. Ay, talaga? Hindi ba mahirap yun? Well, sa umpisa lang naman mahirap yun eh. Sige, sabihin ko. Paano pala yun pag nagkataon? Mapipilitan na akong ipakilala ka sa mga kapatid ko. Okay lang naman. Talaga? Okay lang sa'yo? Oo naman. Ano yung sasabihin ko sa kanila? Ano kita? Hindi pa naman kita girlfriend, di ba? Pwede mo naman sigurong sabihin na kaibigan mo ako. Nako, hindi maniniwala yung mga yun. Bakit naman hindi? Kasi biruin mo taga Manila ka, tapos ako, Nueva Ecija, tapos ano tayo magiging magkaibigan? Sige nga. Di sabihin mo yung totoo. Na naging classmate mo ko dati sa university sa lugar nyo. Ay, oo nga no. Carly? Bakit hindi na lang natin padaliin? Padaliin? Ang alin? Yung pagpapakilala ko sa'yo. Bakit hindi na lang natin sabihin na girlfriend na kita para mas simple, di ba? Ipe, hindi mo naman ako girlfriend, di ba? Hindi. Kung hindi ka papayag. Anong ibig mong sabihin? Tatanungin mo na ba ako ngayon kung payag ako maging girlfriend mo? Kasi, Carly, ang tagal na natin nagde-date, di ba? Totoo niyan, matagal ko nang gustong tanungin ganito. Will you be my girlfriend? Medyo hindi ko in-expect to, Pasensya na kung nabigla kita. Hindi, okay lang. Actually, alam ko namang darating din tayo sa point na to. So, kung hindi ka pa handa, okay lang. Baka isipin mo, pinipressure kita, ha? Sige na nga. Sige? Paano sige? Tinanong mo ko, di ba? Kung gusto ko maging girlfriend mo? Iyon ang sagot ko. Sige. Di nga. Girlfriend na kita? Yes! Woo! Thank you, Carly. Thank you din, Ipe. Kasi sa tinagal-tagal natin nag-date, pinatunayan mo sa akin na mahal mo ako. Biruin mo, ikaw yung palaging dumadayo dito sa Manila. From Nueva Ecija. Grabing effort yun. Sus, maliit na bagay lang naman yun. Uy, hindi maliit na bagay yun, Kasi pinagkakatiwala mo pa sa ibang tao yung sakahan nyo sa tuwing pumupunta ka rito. Kaya ramdam ko na napaka-espesyal ko para sa'yo. Totoo naman na special ka sa akin, pero ngayon, magiging extra special ka na. So ano, hindi mo ba ako yayakapin? Lika ka. I love you, Carly. I love you too, Ipe. I love you. Ikaw lang ang aking mahal. Ang pag-ibig mo'y aking kailangan. Pag-ibig na walang hanggan. Pag-ibig na walang hanggan. Ang aking tunay na nararamdaman. Ikaw ang aking mahal.
Popoy at Bea, walang sino man sa mga kakilala ko ang nakakaalam ng tungkol kay Carly. Naging classmate ko siya sa isang subject noong college. Naging malapit kami noon sa isa't isa. Pero matagal kaming hindi nagkita o nagkausap simula noong bumalik sa Maynila ang pamilya niya. Hindi kailanman naalis sa isip ko si Carly. Noong nabalitaan kong bumalik sila sa Manila, madalas akong pumupunta sa mga lugar na hilig naming tambayan. Baliw na baliw ako kay Carly. Para sa akin, siya yung the one that got away, kung tawagin ng mga millennial ngayon. Kung nagtuloy-tuloy lang ang ugnayan namin noon, malamang naging magnobyo at magnobya na nga kami at baka siya pa ang kasama ko ngayon sa buhay. Mabuti na lamang at naalala kong hanapin ang pangalan niya sa Facebook. Laking tuwa ko naman noong i-accept niya ang friend request ko. At doon na muling nabuhay ang communication naming dalawa ni Carly. Popoy at Bea, hindi ko nabanggit sa mga kapatid ko ang tungkol sa kanya. Hindi naman kasi talaga ako mahilig na magkwento ng tungkol sa personal na buhay ko. At isa pa, kahit naman magkwento ako, hindi naman nila kilala si Carly. Ang bukod tanging gusto nila para sa akin ay si Joy Joy lang. Si Joy Joy na walang kaalam-alam na may ibang babae akong mas nagugustuhan. Ang totoo niyan, isa siya sa mga dahilan kung bakit nahirapan akong ipakilala sa mga kapatid ko si Carly. Pero alam kong hindi ko pwedeng itago ang lahat habang buhay. Kaya naman isang araw, ay nagpasya nga akong isama si Carly sa lugar namin. Bossing, dyan na lang po kami sa tabi. Grabe, ang laki ng pinagbago ng lugar niyo, love. Pero marami ka pang lugar na hindi napupuntahan dito na sigurado ako magugustuhan mo. Siguraduhin mo lang na mapupuntahan natin lahat ng yan bago ako umuwi bukas, ha? Naku, hindi ko mapapangako yan. Lalo na kung mag-e-enjoy ka sa mga pupuntahan natin ngayon. Pero huwag ka mag-alala. Kung di man natin mapuntahan lahat, balik ka naman natin sa ibang araw. Okay. O tara, baba muna natin itong mga gamit mo sa bahay ko. Dandan lang. Kumapit ka sa akin. Baka mamaya pareho pa tayong madulas eh. Yan naman, ayos nga yun eh. Para mas unforgettable itong pamamasyal natin. Basta huwag lang tayong tatama sa malalaking bato. Sa bagay, malayo pa ba tayo sa sinasabi mong mini falls, love? Malapit na. Pagtawid natin dito sa ilog, konting lakad na lang. Excited na ako. Ang ganda nga dito, love. Diba? Sabi ko naman sa'yo eh. Kung alam ko lang na may ganito kagandang lugar dito sa inyo, siguro ako na lang yung dadayo dito tuwing may date tayo. Well, mula ngayon, pwede naman ganun na yung gawin natin eh. Sabi mo yan ah. Pero teka, bakit parang ang konti ng taong pumupunta dito? Hindi ba alam ng iba to? Hindi kasi masyadong napopromote tong lugar na to, love. Totoo niyan, kahit kami mga taga rito, bibihira lang pumunta dito kasi medyo malayo sa kabahayan. Tara, love. Akit pa tayo dun sa gawi dun. May mas magandang view dun. Naku baka masyado ako mapagod niyan.
Huwag ka mag-alala. Pag napagod ka, willing akong kargahin ka. Talaga ba? Sige nga. Uy, teka lang, love. Ang bigat mo pala. Teka, hindi pa ko ready. Sabi mo kakargahin mo ako eh. Wala ka pala eh. Mahina ka pala. Mahina pala. Teka. Dadaling kita sa malalim na part ng ilog. Teka lang, love! Naku sa malalim! Love! Sa wakas makakapagpahinga na rin. Napagod ka ba, Lavi? Medyo. Pero masaya naman eh. Ulitin natin tong pamamasyal natin, ha? Sure. Next time, sa kabilang bayan naman tayo pumunta. Pero ngayon, matulog muna tayo. Payakap nga ako, love. Alam mo, Lavi, ang tagal kong hinintay itong pagkakataon na to. Ang alin? Yung makasama ka sa pamamasyal buong maghapon. Yung wala akong ibang gagawin sa buong araw kundi ubusin yung oras ko na kasama ka. Tapos pagdating ng gabi, kayakap kita at katabing matulog. Ako din, love. Buti na nga lang, hindi ka napagod na maghintay sa akin eh. Kahit na matagal muna tayong nag-date bago naging tayo. Sus, iba't naman ako mapapagod. Pinagdasal nga kita. Talaga? Talaga, itanong mo pa kay Lord. Wag na muna. Iba nang ibig sabihin nun kapag nakakausap ko na si Lord. Good night, Lavi. Good night. Tao po. Joy? Anong kailangan mo? Joy, pwede bang mayram saglit yung palakol nyo? Nairam kasi ni Kalo yung akin eh. Sayang yung oras kung pupuntahan ko pa sa kanila. Sige, wait lang. Oh. Ay, salamat. Ge. Teka. Bakit parang haba yata ng gusto mo ngayon? May problema ka ba? Huwag mo na akong tanungin. Baka ikaw palakulin ko dyan. Lo, sungit. Concerned lang naman ako eh. Kahit kailan, hindi ka naging concerned sa akin. Kaya huwag ka nang magpanggap. Uy, grabe naman. Hindi totoo yan. Oh, umiyak ka ba? Bakit? Ano nangyari sa'yo? Pwede ba? Huwag mo na lang akong kausapin. At kung pwede lang, bawas-bawasan mo na yung pagpapakita mo sa akin. Kasi sa tuwing nakikita kita, lalo lang akong nasasaktan eh. Bakit? Ano bang ginawa ko? Napakadaya mo, Ipe. Eto na naman ako. Ang tagal-tagal na nating magkakilala. Pero hindi mo man lang ako nagawang papasukin sa loob ng bahay mo. Tapos mababalitaan ko meron kang inuwing ibang babae sa inyo. Sino yon? Ha? Matagal mo na bang kilala yon? Paano mo nalaman? Paano ko nalaman? Alam na alam kaya dito sa buong lugar natin. Ang daming nakakita na may inuwi ka raw na babae sa inyo. At tapos hinatid mo pa kaninang umaga sa terminal ng bus. Ibig sabihin,
Ibig sabihin, kasama mo siya buong gabi. Pambihira, lupit talaga ng mga chismosa dito sa atin. Kaya pala hindi mo ako magustuhan. Kasi may iba ka na palang gusto. Ay, pasensya ka na, Joy ha. Bakit kasi hindi mo na lang sinabi sa akin ng diretso? Maiintindihan ko naman eh. Kesa naman ganito. Pinaasa mo ako na balang araw magugustuhan mo rin ako. Bala ko naman talagang sabihin sa'yo, kaso hindi ko alam kung paano eh. Alam ko kasi masasaktan ka. Ganon din naman eh. Nasaktan pa rin ako kasi nalaman ko sa ibang tao. Joy, sorry talaga. Mahal mo ba talaga siya? Oo, Joy. Kung ganon, wala na pala akong pag-asa sa'yo. Pero okay lang. Ang mahalaga maging masaya ka. At least alam ko na rin ngayon kung saan ako lulugar. Sana lang mahalin ka niya. Sana maging masaya kayong dalawa. Paano bang magmahal? Palagi bang masasaktan? Umiiyak na lang palagi. Gusto ko nang lumisang. Paano bang magmahal? Kailangan bang nasasaktan? Lagi na lang di maaari, ngunit ayaw lumisang. Kailan ba? Popoy at Bea, isa na siguro sa mga pinakamasayang araw ng buhay ko ay noong dinala ko si Carly sa lugar namin. Wala kaming ibang ginawa kundi ang mamasyal. Nagpunta kami sa iba't ibang lugar na hindi pa niya napupuntahan noon nag-aaral pa siya dito. Pakiramdam ko, para bang ipinagpatuloy lamang namin ang kwento namin na matagal nang naudlot. At sa pagkakataong iyon, alam kong gagawin ko ang lahat para hindi na mawala pa ulit sa akin si Carly. Popoy at Bea, ang sarap sa pakiramdam na makayakap at makatabi sa pagtulog ang taong hintay mo ng napakahabang panahon. Para kung napalaya ang damdamin ko sa matagal na pagkakakulong. Ang daming naging hadlang sa amin ni Carly. At ngayon, nandito na kami. Sisiguraduhin naming sulit ang lahat ng ginawa naming paghihintay. Popoy at Bea, sa kabila ng masasayang moments namin ni Carly, hindi ko naman maiwasang malungkot para kay Joy. Hindi ko kasi inakalang makakarating pala sa kanya ang balita. Dahil nga sa maliit lamang ang lugar namin, marami ang nakakita sa amin ni Carly at madaling kumalat ang kwento. At kahit hindi sabihin ni Joy ng diretsahan, alam kong nalungkot siya. Kita ko sa mga mata niya kung gaano kasakit para sa kanya na tanggaping meron na akong ibang mahal. Mabuti na lamang at malawak ang pangunawa ni Joy. Kahit na hindi madali para sa kanya, ay pinili niya pa ring tanggapin ang lahat. At least, ngayon, wala na akong itinatago pa sa kanya. Wala na akong itinatago pa sa kahit kanino. Malaya ko nang maiyaharap sa kahit sino ang babaeng pinakamamahal ko. At yun ay walang iba, kundi si Carly. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Dear M.O.R. Ang pinili. Popoy at Bea, naging masaya ang relasyon namin ni Carly. Naging madalas ang pagpunta niya sa amin kahit na medyo malayo ang Nueva Ecija sa Manila. Halos dito na siya palagi nagpapalipas at nagpapahinga ng weekend. Nagkaroon kami ng mas maraming oras para sa isa't isa. Pero isang mahalagang bagay ang hindi ko pa nagagawa. At yon ay ang iharap si Carly sa mga kapatid ko.
Inaamin ko naman na nawala na sa isip kong gawin yun dahil masyado kong na-enjoy ang mga oras na magkasama kami ni Carly. Isa pa, nasa ibang lugar mga kapatid ko at abala sa pag-aasikaso ng kani-kanilang pamilya. Ang masaklap nga lang sa ibang tao pa nalaman ng mga kapatid ko ang tungkol sa amin ni Carly. Kaya namang katakot-takot na pagpapaliwanag ang kinailangan kong gawin. Gaya nga ng inaasahan ko, Popoy at Bea, maraming tanong at pag-uusisa ang nangyari. Lalong-lalo na nga mula sa kapatid kong si Annie. Kahit kasi ako ang panganay sa aming magkakapatid, ay hindi pa rin nawawala yung pag-aalala nila sa akin, lalo na nga sa pagpili na makakasama ko sa buhay. Hiniling nilang ipakilala ko sa kanila si Carly at hindi naman ako nagdalawang isip na gawin yun. Yun din naman kasi talaga ang plano ko. Ang maiharap sa lahat, si Carly. Inayos nga namin ang schedule para magkita-kita na kami. Magkahalong kaba at excitement ang nararamdaman namin ni Carly. Para sa amin ay sign na ito na papunta na nga kami sa mas seryoso pang level ng aming relasyon. Ito na ang umpisa ng pagbuo namin ng buhay na kasama ang isa't isa. Love, tikman mo naman tong luto ko kung okay na oh. Sarap ah. Bah, okay na to, Lavi. Sure ka? Oh, sure na sure. Ay, ito talagang Lavi ko. Oh, huwag ka kabahan, magiging okay ang lahat. Magtiwala ka sa akin. Kung sa'yo lang, oo, may tiwala ko. Kaso, yung mga kapatid mo, baka hindi ako magustuhan. Ba't naman hindi ka nila magugustuhan? Wala namang mali sa'yo. Ewan ko ba? Pakiramdam ko kasi parang hindi ako yung tipo ng babae na gusto nilang makatuluyan mo. Oh, ayan yata sila. Teka, buksan ko lang yung pinto, ha? Uy, kuya. Ate Annie mo, nasan? May binababa lang sa tricycle. Okay. O, tara, pasok. Ano nga ulit work mo sa Maynila, Ate Carly? Accounting staff. Sabi ni Kuya Ipe, classmate daw kayo ng college? Oo, pero sa isang minor subject lang. So, tumira ka pala dito dati? Yup. Kaso, bumalik na din ang family ko sa Manila nung nakagraduate na ako. Hindi ka naman siguro maluho, ano? Hindi naman. Simple lang yan si Carly. Walang kaarte-arte sa katawan. Pero, willing ka naman kung sakali? Willing na? Tumira dito. Kasi kung halimbawa, ang gusto mo si Kuya yung mag-a-adjust at doon tumira sa Maynila pag kinasal na kayo, uunahan ka na namin ha. Maraming sakahin dito si Kuya. Kaya hindi niya pwedeng iwan tong lugar na to. Matagal pa naman yun eh. Mapag-uusapan pa naman siguro yun kung sakaling dumating na kami sa point na yun. Tinatanong ka nga kung willing ka. Ani, sinabi niya na nga, di ba? Mapag-uusapan pa yung bagay na yan. Hindi naman kami nagmamadalin, Carly. Okay. Tikman niyo tong niluto kong ulam mo. Sabi ni Ipe, masarap na daw. Pero sana magustuhan niyo. Pwede na. Pwede na? Parang mas masarap pa yung luto mo, Kuya. Baka kapag mag-asawa na kayo, ikaw pa yung maging tagaluto, Hindi naman siguro. Marunong naman ako kahit papano.
Mas magaling nga lang talaga siguro si Ipe. Tatapatin na kita, Ate Carly, ha? Itong si Kuya Ipe, hindi na yan bumabata. Gusto naming makapag-asawa na siya para may mag-alaga na sa kanya. Pero, kung alagain din naman yung mapapangasawa niya, di bali na lang, di ba? Mawalang galang na, Ani, ha? Hindi naman ako alagain, kaya wala kayong dapat ipag-alala. At saka, ikaw na rin ang nagsabi, hindi na bata ang kuya nyo. Marunong na siyang magdesisyon at pumili para sa sarili niya. Tinutulungan lang namin siya para siguradong hindi siya magkakamali sa pagpili. Lovey, okay ka lang? Kanina ka pa baling ng baling. Sorry, love, ha. May istorbo ko ba yung pagtulog mo? May iniisip ka ba? Hindi. Wala naman. Tulog ka na, Lovey. Halika dito, yakapin kita na maigpit. Love? Pwede kayang ikaw na lang yung pumunta sa amin tuwing magkikita tayo? Pwede naman. Pero bakit? Nailang ka ba kila Ani? Napansin mo ba? Huwag kang mag-alala. Sa umpisa lang ganun. Kapag nasanay sila na lagi ka nakikita dito, kaganda rin yung pakikitungo nila sa'yo. Pero iba yung naramdaman ko kanina eh. Parang hindi talaga nila ako gusto para sa'yo. Lovey, gusto ka man nila o hindi, mahalaga pa ba yun? Ako naman yung makakasama mo sa isang bahay. Kaya hanggat okay tayo, wala tayong magiging problema. Tayo lang yung mahalaga. Ikaw at ako lang. Ayoko lang kasi yung komplikadong buhay. Yung tipong kailangan ko pang pakisamahan yung mga kapatid mo, pati na rin yung mga angkan mo. Sa dinami-dami ng mga kamag-anak mo dito, katakot-takot na bakikisama ang kailangan kong gawin. O sige, ganito na lang. Hanggat maaari kung kailangan ako yung pumunta sa inyo, gagawin ko. Kahit from Nueva Ecija to Manila pa yan. Kung yun yung makakapagpagaan ng loob mo, handa akong gawin yan. Salamat, love, ha. Pasensya ka na rin kung hindi ako sanay na nag-a-adjust sa ugali ng ibang tao sa paligid ko. Ay naku, walang problema, Lovey. Hindi ka dapat humingi ng pasensya sa kung sino at kung ano ka. Kasi ikaw yan eh. At minahal kita ng ganyan. Hindi ko gugustuhin baguhin ka para lang sa ikasasaya ng iba. Basta mahal mo ako at mahal kita, hindi na mahalaga yung iniisip nila. Popoy at Bea, sa kasamaang palad ay hindi naging maganda ang dating kay Carly ng pagiging mausisa ng mga kapatid ko. At naintindihan ko siya sa bagay na yun. Sanay kasi si Carly sa buhay na malaya. Yung hindi pinanghihimasukan ng ibang tao. Yung nagagawa niya ang kahit na anong gusto niyang gawin at hindi kailangan magpa-impress sa iba. At sa totoo lang, hindi niya naman kailangan gawin yun. Hindi niya kailangan magpanggap na ibang tao siya para lang ma-impress ang mga mahalagang tao sa buhay ko. Sapat na para sa akin, Popoy at Bea, na magpakatotoo siya. Pero dahil nga likas na mahiyain itong si Carly, ay hindi naging madali para sa kanya na makibagay sa mga kapatid at kamag-anakan ko. Kaya naman nabawasan ang pagpunta-punta niya sa amin. Mas madalas, ako na ang bumibisita sa Manila para lang magkita kaming dalawa.
Naging ganoon na nga ang setup namin ni Carly ng matagal, Popoy at Pea. Bibihira na lamang siyang nakakabisita sa akin dito sa Nueva Ecija. At sa tuwing pupunta siya rito, nararamdaman kong hindi na siya komportable. Kaya naman hanggat maaari ay ako na lang ang nag-a-adjust. Pero unti-unting nagbago si Carly. Madalang na nga ang pagkikita namin, ay mas dumalang pa ang pag-uusap namin sa cellphone. Sa madaling salita, nagkalabuan kaming dalawa. Nawala na yung dating excitement. Paminsan-minsan na lamang kung makapag-usap kami. At kung mag-uusap man kami sa phone o video call, ilang minuto lamang ang itinatagal. Hanggang sa dumating ang araw na hindi ko na nga siya tuluyang makontak pa. Carly, sagutin mo naman yung tawag ko. Ay, sino naman kaya yun? Musta, kuya? Oh, napadaan ka. Ito kasing si Ate Ani, nagaya na pumunta dito, picnic daw tayo. Ngayon? Ang tagal na nating hindi nakakapag-picnic sa ilog eh. Sige, pasok muna kayo. Ihanda ko lang yung mga gamit ko. Sayang kuya, no? Siguro kung naplano lang namin ng mas maaga, baka naaya din natin si Ate Carly. Nako, buti kung pumunta dito yun. Oh, bakit naman hindi? Mukhang cowgirl naman siya eh. Mahilig mamasyal yun. Kaya kung usapan ng picnic lang, game na game yun. Okay, tamo na Ate Ani. Ay, teka. Kailan na ba yung huli niyang punta dito? Magdadalawang buwan na. Naku, matagal na rin pala, no? Paano? Si kuya yung laging lumuluwas sa Maynila para lang makita si Ate Carly. Bakit kuya? Ayaw na ba ni Ate Carly dito? Bakit naman? Bakit nga kaya? Ano sa palagay nyo? Aba, malay namin dun. Dahil sa inyo. Teka, bakit kami? Dahil sa inyo, kaya naiilang na siyang pumunta dito eh. Kayo yung nagtulak sa kanya papalayo eh. Kayo yung dahilan kung bakit dumalang yung pagkikita namin at kayo yung dahilan kung bakit hindi na kami masyado nakakapag-usap. Teka kuya, wala akong kinalaman dyan ha. Itong si Ani, ito yung napakaraming tanong kay Ate Carly nung nandito siya eh. Alam nyo, hindi ko rin kayo maintindihan eh. Ha? Gusto nyo mag-asawa na ako, pero pinapakilaman nyo naman yung diskarte ko. Ano ba talaga? Gusto nyo ba talaga sumaya ako? O trip nyo lang na talaga mangyalam sa buhay ko? Kuya, tinutulungan ka lang namin. Siyempre ayaw namin na magkamali ka sa pagpili ng mapapangasawa mo. At saka, aminin na natin, hindi naman kasi talaga bagay sa'yo yung Carly na yun. Manila girl yun eh. Ano naman, nagkasundo naman kami ah. Mas bagay kasi sa'yo si Joy Joy. Bakit hindi na lang siya yung piliin mo? Ano? So ngayon, kayo na yung namimili na mapapangasawa ko. Di tama nga ako. Gusto nyo nga lang na mangialam talaga sa buhay ko. Hindi naman sa ganun, kuya. Ang akin lang... Tama na! Ayoko na marinig yung susunod na sasabihin mo, Ani. Kasi ngayon, malinaw na sa akin yung gusto nyo mangyari. Pero isa lang yung gusto ko sabihin sa inyo. Salamat! Salamat sa pangingialam. At para sa kaalaman ninyo, hindi kayo nakatulong. Sabi ko na nga ba ikaw yung nakita kong nakaupo ditong mag-isa eh. Uy, Joy, ikaw pala yan? Ba't ka umiiyak? Nakakaya, naabutan mo pa akong ganito. Wala namang nakakahiya sa pag-iyak eh. So, bakit? Anong problema? Share mo naman. Hindi, kasi
Si Carly, di na kami masyado nakakapag-usap eh. Ha? Bakit naman? Medyo hindi maganda yung naging dating sa kanya nung pangingialam sa amin ng mga kapatid ko eh. Yun lang. Yan tuloy. Mula noon, tumalang na yung pagkikita namin. Ikaw ba? May mga ginawa ka na ba para magkita kayo? Oo naman. Ako nga palagi pumupunta sa kanila para lang magkita kami. Yun naman pala ba't di mo ituloy-tuloy? Pag ginawa ko yun, hindi para ko na rin binaliwala yung mga kapatid ko. Ay, hindi nila gusto si Carly para sa akin eh. Alam mo kung sino gusto nila. Ikaw. Kaso, si Carly yung gusto mo, di ba? Epe, yung mga kapatid mo, nakabuo na ng kanya-kanya nilang pamilya at nagawa nila yon dahil natuto silang magdesisyon para sa sarili nila. Bakit hindi ganun yung gawin mo? Magdesisyon ka para sa sarili mo. Piliin mo kung ano yung makakapagpasaya sa'yo. Kahit na may masasaktan akong ibang tao? Pag naman mahal ka ng mga taong yon, kahit masaktan mo sila, hindi magbabago yung pagmamahal at malasakit nila sa'yo. Joy. Kaya kung ako sa'yo, pupuntahan ko na si Carly. Kung kinakailangan, talikuran ko lahat ng meron ako dito sa baryo para lang sa kanya. Gagawin ko. Kasi yun yung makakapagpasaya sa akin. Joy, ba't mo ba ginagawa to? Ba't mo ko pinapamigay sa iba? Kahit na pareho nating alam na... Na mahal kita? Yun na nga Mahal kita. Kaya handa akong suportahan ka sa kung saan ka sasaya. Kahit pa ang kapalit nun mawala ka sa akin. Salamat Joy ha. Salamat sa lahat-lahat. Sa mga panahong sinayang mo sa akin. At ngayon, sa pagpapaliwanag sa akin. Ngayon, alam ko na kung anong gagawin ko. Alam mo na pala Ano pang hinihintay mo? Ilaban mo na yan. Thank you, Joy. Thank you talaga, ha? You're welcome, Epe. Sana sumaya ka. Sana kahit dito man lang, nakatulong ako sa ikasasaya mo. Mauna na ako. Mukhang malayo-layo pa ang biyahe ko Sige na, lumakad ka na. Mag-iingat ka. Popoy at Bea, inaamin ko sobra akong nalungkot noong naramdaman kong palayo na ng palayo sa akin si Carly. Gusto ko siyang piliin. Gusto ko siyang ipaglaban. Pero ayokong basta-basta na lang na isantabi ang nararamdaman ng mga kapatid ko na para bang wala silang halaga sa akin. Sobra akong naguluhan noon, Popoy at Bea. Hindi ako makapagdesisyon kung ano ang pipiliin ko. Ang kagaya ba ni Carly na minsan lang dumating sa buhay ko? O ang mga kapatid ko na kahit kailan ay hindi ko pwedeng talikuran? Litong-lito ako noong mga panahon na yon. At naliwanagan lamang ako noong dumating si Joy para kausapin ako. Sa isang iglap ay dumating ang lahat ng kasagutan sa akin. Na-realize ko kung ano talaga ang gusto ko. Ang makapag-umpisa ng isang buhay na kasama si Carly. Dali-dali nga ay gumayak na ako para puntahan si Carly, Popoy at Bea. Ibinilin ko panandalian kay Paring Boy ang mga pananim at ang bahay ko. Nag-impake ako agad at lumuwas papunta ng Maynila. Tinanggap naman ako ni Carly ng buong buo. Nagpasya kaming magsimula ng buhay namin na magkasama. Noong mga panahon na yon ay handa na akong talikuran ng buhay ko sa probinsya. Ang pinakamahalaga lamang sa akin ngayon ay ako at ang babaeng pinakamamahal ko. Pero sa lahat ng ito, isang bagay ang natutunan ko. Minsan sa pag-ibig, kailangan ng isang
malaking sakripisyo. Kailangan mong matutunang magparaya at piliin ang makapagpapasaya sa taong mahal mo. Iyon ang handa kong gawin para kay Carly. Pero na-realize ko na hindi siya handang gawin yun para sa akin. Ang tanging nakapagparamdam lamang sa akin noon ay walang iba kundi si Joy Joy. Manong, dyan na lang ako sa tabi. Uy, si Kuya Epe ba yun? Kaloy! Uy, Kuya! Bakit sinabing darating ka? Biglaan eh. Pakitulungan naman ako dito sa bitbit ko. Uy, ba't parang dala mo yata lahat ng gamit mo? Hindi parang. Dala ko talaga. Bakit? Dito ko ulit titira sa atin? Ay nako, mahabang kwento, Kaloy. Yung susi sa bahay ko, nasa'yo ba? Oo, Kuya. Nasa loob. Kukunin mo ba? Oo sana eh. Sige, pasok muna tayo. Ikaw naman yung susi agad iniisip mo eh. Nagmamadali ka ba? Nagmamadali talaga ako, Kaloy. Hindi na ako makapaghintay na makita yung gusto ko makita eh. Talaga? Ano ba kasi yun? Hindi ano, kundi sino. Tao po! Tao po! Lord, please, parang awa mo na. Sana nandito si Joy Joy. Kuya Ipe? Uy, Jaime, kumusta? Eto, ayos naman. Kailan ko pa dumating? Kaninang umaga lang. Si Ate Joy Joy mo nandyan ba? Ay, naku. Wala eh. Hindi na siya dito nakatira. Ganun ba? Bakit? May sarili na siyang bahay, kuya. Kailan pa? Matagal na, kuya. Siguro magsi 6 months na rin. Ay, teka. Pasok ko muna. Merienda muna tayo. Naku, hindi na, Jaime. Balik na lang ako sa ibang araw para makapagkwentuhan tayo. Sige, ikaw ang bahala. Saan pala nakatira si Joy Joy ngayon? Sa kabilang bayan, kuya. Pero madalas naman siyang umuwi dito. Sige, kung sakaling umuwi siya dito, pakisabi na lang dumaan ako ha. Ay, sige kuya. Salamat. Parang kinakalawang na yata ako ah. Hindi lang ikaw yung kinakalawang, pare. Pati ang itak mo. Ilang buwan ba namang hindi nagamit eh. Oo nga eh. Di bale, konting hasa at ensayo lang, siguradong masasanay ka ulit sa paghawak ng itak. Sana nga. Teka, iwan muna kita pare ha. Akyat muna ako sa gawi doon. Mukhang marami pang pwedeng kahuyin doon eh. Sige, sige.
Sino yan? Mga ligaw na bubuli siguro. Di bale, tutuloy ko na lang itong ginagawa ko. Parang boy, ikaw ba yan? Sundan nga itong kumakaluskos na to. Pag nahuli ko talaga kung sino itong nananakot sa akin, ako tatamaan talaga sa akin to. Kala mo matatakot mo ko, ha? Magpakita ka ngayon! Bulaga! Ako po, Diyos ko! Anak ng bayawak naman, oh. Hatakin ako sa puso dahil sa iyo, eh. Teka, Joy. Ang pangit mo pala magulat, Ipe. Ang tanda-tanda mo na, matatakotin ka pa rin. Kung ba naman mag-isa dito sa mga puno tapos bigla kang gugulatin, eh. Ewan ko lang kung di ka kabahan. Bakit ka pala nandito, ha? Akala ko sa kabilang bayan ka na nakatira. Umuwi ako sa bahay namin kaninang umaga. Bala ko sanang mamitas ulit ng mangga tapos nakita kita dito. Ganun ba? At saka nasabi ni Jamie na dumaan ka raw sa bahay kahapon. Oo. Hinahanap mo raw ako? Ito na naman, wala nang magawa dahil sa nararamdaman. Oo, eh. Ang totoo niyan, ikaw ang unang hinanap ko mula nung bumalik ako, eh. Ganon? Bakit naman? Ako, mahabang kwento. Tsaka mahirap ipaliwanag. Di magkwentuhan tayo bago ka bumalik ng Maynila. Yun na nga, eh. Wala na akong balak bumalik dun. Huh? Bakit naman? Sabi mo, kwentuhan tayo, di ba? Ay, teka, liligpit ko lang yung mga sinibak kong kahoy tapos paghiwa mo ako ng mangga para may kainin tayo habang nagkukwentuhan. So, dito ka na ulit titira? Oo, Joy. Kasi narealize ko na dito talaga ako nababagay. Dito ko lang nahanap ang sarili ko. Tsaka, nandito yung makakapagpasaya sa akin, eh. Dito ka na lang sa piling ko. Huwag na huwag ka nang aalis. Dito ka na lang sa yakap ko. Huwag na huwag ka nang bibitin. Popoy at Bea, hindi rin nagtagal ang pagsasama namin ni Carly sa Manila. Kahit anong pag-a-adjust ang gawin ko, ramdam kong hindi ako nababagay doon. Kaya kong talikuran ang lahat ng meron ako dito sa Nueva Ecija, pero hindi ko pwedeng talikuran ang sarili ko. At malaking parte ng pagkatao ko ang lugar na kinalakihan ko, ang mga taong malapit sa akin, at ang mga alaala na iniwan ng mga magulang ko. Sinikap kong maging masaya na kasama si Carly, pero unti-unti ko ring naramdaman na parang hindi ko nakilala ang sarili ko sa piling niya. Hindi ko pwedeng ialay ang sarili ko kay Carly kung hindi ako buo. Kaya naman umuwi ako ng Nueva Ecija at binalikan ng buhay na meron ako doon. Na sa kabila ng sakit na naiparamdam ko sa kanya ay handa pa rin akong tanggapin ni Joy Joy. Ang isa sa mga binalikan ko sa Nueva Ecija. Popoy at Bea, 3 taon ang hinintay ko bago ako tuluyang maghilom sa lahat ng mga nangyari sa amin ni Carly. 3 taon ang kinailangan ko para maging handa ng magmahal muli. At sa loob ng 3 taon na yon ay nakaalalay sa akin si Joy Joy.
Kaya naman ngayon ay masaya na kaming nagmamahalan at nangangarap ng simpleng buhay na magkasama. Sa pagkakataong ito ay wala nang hadlang. At kung meron man, makasisiguro akong pareho kaming handa na magsakripisyo para sa isa't isa. Hanggang dito na lamang Popoy at Bea. Maraming salamat sa programa ninyo na nagbibigay ng pagkakataon para sa mga simpleng tagapakinig na kagaya ko na magbahagi rin ng aming kwento. Pagpalain pa sana lalo kayo ng Panginoon. Patuloy na nagmamahal, Ipe. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Dear M.O.R. Ang pinili. Mga kapamilya, oras na natin 16 minutes makalipas ang 2:00 ng hapon. After all the stars and stars, you keep coming back. Ben, sing along with me. Come on. Shabay, shabay! Ay, talaga naman. Nagpaikot-ikot ng bahagya itong ating letter sender na si Ipe ho ha. Ipe, hindi ho Epi. Ayan, si Ipe. Si Ipe. At si yung kanina, si Carly, hindi po, seryo, hindi curly ha. Hindi siya kulot. Makulit. Oo, si Carly yun. Okay. So, pwede bang, can I say what I want to say, ha, Popoy? No. After all the stars and salts, we keep coming back to this two hearts. Ay mo na makikante. Jake, ang KJ nito. Alam mo, Poy, huwag ka na mag-joke. Kumanta ka na lang. Mas okay. Hindi naman ako nag-joke eh. Gayong kanina mo mga tirada. Anyway, Popoy, alam mo, ang dami-dami dyan, kinikilig ng bonggang-bongga sa story natin. Sinasabi nila na, yun naman, ang cute naman yung ending. Kay Joy-Joy din pala ang bagsak. Kemot-kemot barurot. Naku, Popoy, alam mo, una sa lahat, nanggagalaiti ako. Unahin na natin dito kay Ipe. Okay. Etong si Ipe, hindi mo malaman kung ano pinaglalabang #Pogi Problems, no? Sa umpisa, kala mo may pa-sweet-sweetan pa ng bonggang-bongga. Teka lang, maraming salamat si Ari Gonzalez sa 85 stars, pero mainit pa rin ang ulo ko, pero thank you sa stars. Hindi mo malaman kung may pa-sweet-sweetan ng nagaganap kay Joy-Joy, yung pala, may nilalandi ng iba sa Maynila ng bonggang-bongga. Tapos, Gomora, doon sa nilalandi niya sa Maynila, only to find out na hindi pala niya carry. Tapos, babalik ng probinsya. Tapos, nasa mindset niya, babalik ako si Joy-Joy. Wow! May reservation pa rin ng lola mo, ang pogi! Ngayon, sunod naman. Okay naman yun ah. Makinig ka muna. Sunod naman. Sino gusto mo? Si Carly, si Joy-Joy? Babae Sino ba? gusto mo unahin Sila? ka? Parehas ko silang pwedeng gustuhin. Okay. Sige, ikaw na bahala. Sige, ikaw na unahin bahala. natin si Carly. Si Carly yan, si Carly. Si Carly, eto ka na nga. Go. Medyo matagal ang proseso niya, kulot eh. Uwi-uwi ng probinsya, papunta kay Ipe, 'di ba? Parang ang tawag dito, okay naman sa kanya, yung buhay probinsya kemot. Ngayon, alam mo, ang bilis masindak. Nagtanong lang naman yung kapatid kung, ano ka ba? Kamusta ka? Ganito ka? Kailan ba yung ganito, ganyan-ganyan? Nasindak agad. Hindi kineri ng puso, hindi nakatulog, at ayun na, kumaripas na papuntang Maynila. Hindi man lang nag-effort ng bonggang-bongga, kunin ang kalooban ng pamilya. At mga kamorkada dyan, huwag niyong inaaway-away yung pamilya ni Ipe dahil normal yan kapag kamahal mo ang kapatid mo. Lalo na yung kapatid mo na alam mo, medyo sort of kinda innocente deti pagdating sa pag-ibig at relasyon dahil nga hello, anong edad na, wala pang Diyosawa and everything. Iingatan talaga nila ng bonggang-bongga yan. Kaya huwag niyo inaaway yung mga kapatid. Nagtatanong lang naman kung okay lang ba sa'yo na alam mo yon, nandito, ganyan-ganyan. Hindi naman tinarayan ng bonggang-bongga ng mga kapatid. Hindi naman inilepusta. Hindi naman binuli.
Diba? Nag-interrogate lang naman ng very, very slight, getting to know each other. Hindi kinaya ng puso ni ate mong Carly kumaripas pa Maynila. Sunod, etong si Joy Joy. Sandali lang, si Carly muna. Dali lang naman. Alma naman! Pagka ako, tumaas ang boses sa'yo, ha? Di mo kaya yon. Ayan. Pero kasi nag-ano lang naman, no? Nagtanong lang naman yung kapatid niya. Tama naman yun. Oo. Pero yung manner kasi ng pagtatanong rin natin minsan, linawan natin, ha? Na yung iba merong dating, eh. Meron yung sarcastic. Meron yung masyadong strong. Yung, I mean, it's not the question that's a problem. Diba? Okay lang naman talaga magtanong. It's the manner of asking the question. Diba? Baka lang medyo na off doon itong si Carly. Pero sabi mo nga kanina, and I agree with you, kahit ano pa, I mean, first impressions last. Di ba? Kahit papaano pa yung pagtatanong, kung simple lang naman, wala ka namang hidden agenda, madali lang naman sagutin ang mga tanong na yun at hindi ako ma-offend kung wala naman akong ibang kagustuhan at okay lang naman yung sinabi. Baka ganun lang yung kapatid mo. Kumbaga sa pagpasok sa fraternity, sa sorority, may initiation. Diba? Meron yung tatarayan ka. Uy, teka lang, hindi naman kami madaling pasukin dito. Oo, medyo pahirap ng konti. Ganyan. Madaming ganon. Mapababae man yung dinala sa pamilya o mapalalaki man yung dinala sa pamilya. Hindi lahat sa umpisa, alam mo yung bait-baitan talaga o ipapakita yung tunay na kabaitan o tunay na ugali. Siyempre, kailangan sisindakin yung taong papasok dun sa pamilya. Pero kailangan ba talaga ng sindakan? I mean, hindi. May mga ganyan, Popoy. May mga ganyan. At aminin mo, Popoy, marami dyan masasaya na pamilya ngayon na nung nagkita nung umpisa ay nagsindakan pero super close na ngayon. 'Di ba? I mean, iba-iba ang bawat pamilya. Iba-iba ang bawat pamilya. Pero may mga nangyayari style, ngayon, kamarkada. Kasi mayroong tao na ang sarap sindakin o parang dapat mong sindakin. Diba? Meron kang impression sa kanya pero meron din naman mga tao na you don't have to intimidate. Diba? Kumbaga magtanong ka lang ng natural, ganyan. Hindi naman kailangan tayo macho yung dating palagi. Ano, labang ka? Labang ka? Oo naman. Boxing? Hindi naman ganun. Ang point ko lang dito, kapag kapapasok ka sa isang pamilya, you have to understand yung bond ng pamilya na yon. Ikaw kasi papasok dun sa pamilya, you have to understand, you have to make lawak your pag-iisip and lalo na your pasensya. Diba? At saka, uli lang lubos na sila eh. Ang gusto ko lang ipunto kay Carly, kung nasindak ka o tinarayan ka kuno, ganyan-ganyan, aayawan mo na si Ipe? Alam mo yon, parang ma-off ka na kay Ipe dahil lang dun sa paano mo nakilala yung pamilya niya. Siyempre, you have to get the puso of the pamilya, diba? Lalo mo kailangan ipakita na, okay, guys, you don't have to worry about your brother because I'm a good person and I can take care of your brother. Alam mo yon, ipakita mo not with words but with your actions. Kaya lang ginawa ni Carly, kumaripas pabalik ng Maynila, ka-turn off ka. You know what? I like your point, yung punto mo, Bea, and I agree with you at some puntos, no? Pero doon sa iba naman, kumaripas, hindi naman yata siya kumaripas kasi nga nag-slip pa sila after. Nag-slip pa sila, nag-slip over pa. Pero tapos bumalik-balik pa rin sa Nueva Ecija. Bumalik pa rin sa Nueva Ecija. Si Carly. Ayan, pero hindi na kasing dalas ng dati. Hindi na ganon. Bumabalik pa rin pero... siguro na-intimidate lang. Sige, kay ano naman tayo? Kay Joy, na naging sad-sad nung una, sabi nung iba. Ewan ko ba sa babaitang ito, pagkatagal-tagal ng tinakbo ng kanilang pagkakaibigan, obviously, nagpakita na si Joy ng motibo na, Ipe, I like you, no? We can be together, I can be a good wife to you and everything, no? Kaya lang si Ipe, wapakels. Ngayon, kung ikaw nababahita ka, utang na loob, makiramdam ka. Makiramdam ka pag hindi ka type. Alam mo yung, ang tagal-tagal nyo nang tinutusok sa isa't isa, nagpakita ka rin ng motibo, pero wala pag ginagawa yung lalaki. Alam mo na, hindi ka trip ng lalaki. Kaya baka hindi motibo yung hinihintay na ipakita. Baka sakahan ang hinihintay na ipakita. Subukan mo na itaas, yung pride mo.
O, taas ang pride mo at ipakita, Joy na, Ipe, silipin mo ang sakahan ko. Kaya mo bang araruhin ito? Kasi nga merong sakahan sina Ipe, di ba? Malay mo meron din sina Joy. Kaya mo rin ba to? Pagka naging mag-asawa sila sa mag-aasikaso nun, di ba? Araruhin niya rin yun. Kapagod yun. Mali nga. Kaya hindi siya pinapansin ni Ipe kasi nga meron ng iba. Ngayon ikaw naman, Joy, pagkatagal-tagal naman ang pag-iintay mo, Day. Pati ikaw na pag-iiwanan na. Alam mo yun, gusto ni Joy ng pamilya, honestly, at inaantay niya si Ipe. Pero alam mo yun, girl, makiramdam ka kapag gusto ka o hindi nung lalaki. Huwag mong pairalin yung feelings lang. Huwag mong pairalin yung bait lang. Okay, tira mo, ang tagal na inantay mo. Okay, sabihin natin na, okay, good news. O, diba? Naging sila in the end. Pero utang na loob, 3 taon ang lumipas. Antay pa rin si Joy. Naku, napaka-pogi nitong si Ipe. Nakakaloka. Ano ba tsura ito ni Ipe? At bakit ganun ka-willing si Joy? Pero guys, hindi sa lahat ng pagkakataon success story gaya nung kay Joy, okay? Huwag niyo gagayahin yung ginawa ni Joy. Biyaya na lang ng Panginoon na nagustuhan pa siya ni Ipe after 3 years. Kaya utang na loob talaga. Ano? Bea, sandali. I-send mo sa akin yung address mo, ha? Send mo sa akin yung address mo. Magpapadala ako sa iyo ng cake, yung matamis. Kasi parang ang bitter-bitter mo dyan. Ha? Ano bang cake? Sige, ano mo na lang sa akin, ha? Message mo na lang sa akin kung anong flavor ang gusto mo. Ano ba? Sangraval? Hindi, Hindi. To be completely honest, Popoy, okay, sige, happy tayo na nagkatuluyan si Ipe at saka si Joy in the end. Pero hindi nga kasi nakakatuwa yung, alam mo yun, the process bago nangyari yun. Si Ipe, nag-feeling pogi talaga, Popoy, na alam mo yun, okay, hindi ako nag-work kay Carly, I will go back to Joy. Alam mo yun, I will make Joy paasa so she will wait for me. Syempre, itong si Joy in lababo, antay naman ng bruha. Diba? So, kamorkada, hindi ko talaga nabebetan kung paano naging yung proseso ng naging sila, yung pagiging feeling pogi ni Ipe. Kaya kamorkada, huwag niyong gagayahin yung mga ganong estilo, ha? Estilo ni Ipe, estilo ni Carly, at estilo ni Joy. Marami ng mga nagtatanong, mga kapamilya, kung dito sa ating kwento, kung ano nga ba ang pinaglalaban ni Bea. Diba? Ano nga ba? Ayaw ko lang mapahamak yung mga kamorkada natin. Alam mo yung ma-inspire sa kwento nito, hala si Joy nag-intay kay Ipe, gagayahin ko din. Itong crush ko, hindi ako type, pero aantayin ko to. Kasi mamaya isang araw, mapagsabi sa akin to, dasal-dasal lang, panalig lang. Ganon. Alam mo, ito na. Ayan na, sasagot na si Popoy. Ayan, para doon sa mga nagtatanong. Kung si Bea ay gigil at hindi niya pa rin napupusuan ang mga nangyari kina Carly, kay Joy, kay Ipe. Naiinis pa nga actually kay Ipe itong si Bea. Pero alam mo, ako ay hindi naman. 'Di ba? Ako ay hindi naiinis sa kanya kasi 'di ba, regardless Bea, ito isipin niyo to. Talagang kumbaga nakaplano na ang lahat ng yan. Hindi naman sa nagiging fatalistic tayo na kahit ano bang kahit anong mangyari, kung mangyayari. Kumbaga lahat na lang inano natin sa iniasa natin sa tadhana. Hindi naman. Kasi to be fair with Ipe, 'di ba? Kumilos naman siya para malaman niya mahal ko nga ba o gusto ko nga rin ba itong si Joy. Siya yung tinutukso sa akin. Kaibigan ko naman siya. Nakisama naman ako sa kanya ng maayos. Pinaasa ko ba siya? Anong tawag dito? Niligawan ko ba siya noon na hindi ko siya gusto? Di ba hindi naman? Nakipagkaibigan. Di ba? At walang masama doon. Di ba? Nakipagkaibigan ka, pero hindi mo niligawan, pinaasa, nasa sa kanya yun, pero naging mabait ka lang sa kanya. Okay. Tapos punta naman dito kay Carly. 'Di ba? Na matagal na niyang parang nagmukhang itinago niya, pero 'di ba? Kanino nga ba natin dapat ipakilala ang isang mahal natin na napupusuan talaga natin? Dapat ba natin planuhin na ipakilala muna sa kaibigan na malapit sa atin, sa pamilya, o ipakilala mo muna sa sarili mo?
'Di ba? Natural. Yan yung ano natin no, kilalanin muna natin yung isang tao bago natin iharap sa ating mga kapamilya. Kaya parang may pagsisisi sa parte pa ni Ipe na hindi niya na ipakilala sa pamilya agad si Carly kasi ganito, kasi ganyan. No. 'Di ba? I'm giving him the benefit of the doubt. Ngayon, doon naman din sa pagtatanong ni Annie, yung kapatid ni Ipe kay Carly, yes, okay lang na magtanong tayo minsan, pero alam niyo, sabi ko nga, ibabase natin sa tao yan. Kapag medyo parang, alam mo naman, ako, ilan yung in-laws ko? 1, 2, 3. Ngayon, 3 yung mga naging brothers and sisters-in-law ko. Hindi naman kasi kailangang i-intimidate ang bawat dadapo sa pamilya natin. 'Di ba? Kung sakasakali yung liligawan or yung manliligaw, hindi naman kailangan yung takutan unless merong kang dating na kailangan medyo gulatin. 'Di ba? Ganoon yun eh. No, pero kapag maayos ka namang humaharap, hindi ka naman nila nakikitaan na parang pagsasamantalahan mo ang kapatid namin, magte-take advantage ka. I don't think kailangan, it calls for an intimidating interrogation. 'Di ba? Yung ginawa ni Annie. Okay, hindi natin kailangan ng intimidation. Magtanong lang ng tamang tanong. Ngayon, sa nangyari nga dito, lalo kaya Ipe na bumalik kay Joy. Joy, alam mo Bea, doon ako magdi-disagree na naghintay si Joy. Hindi, wala tayong magagawa. Wala siya ng ibang nakarelasyon, wala rin namang ibang nakarelasyon si Ipe after Carly. Actually, natutuwa ako kay Ipe kasi pinalipas niya at least 3 years. 'Di ba? Matagal na panahon na naman ang paghihintay yun. Ang tagal nun, ha? Oo. Nagpalipas siya para maka-move on muna, ha? Kay Carly, at hindi siya yung, ayoko na kay Carly kasi ganito, na-realize ko, ganun-ganyan. Balik na naman doon sa, tsaka ko, babalikan ko na si Joy agad-agad. No. 'Di ba? Nagpalipas hindi. Naka-move on na ako and will start anew ni Joy. Naging option ba si Joy dito? I don't think so. 'Di ba? I don't think so. Tingin ko she's the one. 'Di ba? Naligaw lang itong si Ipe nung una, inakala niya na si Carly yun yung option niya, pero all the while si Joy pala yun. Oh, ganun. Ganun lang. Ayoko ng ayoko yung sasabihin, yan pinaghintay ka. Hindi ka pinaghintay, naghintay ka. It was your choice to wait. Or if you even waited for Ipe, kung hinintay man niya si Ipe o wala namang ibang dumating para manligaw siya, magpapakasal ako sa puno kasi lagi siya nandyan sa harapan ng bahay ko at binabantayan ako. Kaya nga, 'di ba? Kaya nga tinalakan ko rin yung si Joy at yung bukod kay Ipe. Pero alam po, let's not romanticize katangahan, utang na loob. Hindi ako madadala dyan sa mga fate na yan, ang mga dawan na yan, ang mga guy. We make our own fate. We make our own decisions. Kaya as much as possible, kamarkada, tinatanong nila ako, ano ba pinaglalaban ko? Kayo, kamarkada, ang pinaglalaban ko. Ang punto ko dito, wag niyong gawing fairy tale o inspirasyon yung kanyang klaseng istorya. Okay? Nakatulog ka ba maayos ngayon, Bea? Yung totoo. Ang alam ko, si Bea ho, alam mo, nayaya to mag-jogging kanina. Nayaya mag-jogging ng pamilya nila. Nila Jason, ng kanyang asawa. Masama ba loob mo na niyaya ka mag-jogging? Puyat ako. Puyat ako. Tapos magja-jogging ako. Tapos, kumain kami. Malilate na ako. Ito kadala sa akin yung pagkain. Wag mo dito ibuntun yung yung galit mo. Tapos baka yung nag-goto ba kayo? Ganyan. Paano? Anong kinain nyo? Nag-inasal. Dapat ganyan, nag-jogging kayo. Dapat lugaw-lugaw lang. Wala rin. Nag-inasal. Kaya hindi ka pa matunawan, Kaya ganyan. Kaya ganyan siya. Hayaan na natin, lilipas din yan. Huwag daw maniwala saan. Bahala kayo. Bitter si Bea. Hindi ako bitter na magkada. Real talk lang talaga. Mukhang may order ko na yung yung cake mo. Ang tawag dito, wala tuloy sasabihin ko. Sinabi mo kasi yung cake, na-struck ako sa cake. Ang tawag, hindi,
seriously speaking, real talk lang, mukhang nakakakilig yung storya and everything. Pero alam nyo, hindi lahat ganyan na magiging ending. You always have to, lalo na sa case ni Joy Joy, you always have to protect yourself. You can only wait so much. Kung mahal mo, sige, kung mahal mo, go sa go. Pero you have to learn when to stop. Kasi alam mo, kaya lang naman na-inlove si Ipe kay Joy Joy kasi naghintay si Joy Joy. Kung hindi nag-intay si Joy Joy, wala nga talagang mangyayari and everything. Kaya alam niyo, huwag niyo gawing bida Prince Charming tong si Ipe. Hindi siya Prince Charming. Tanong nga ni Annabelle, ano ba meron kay Ipe? At alam mo yun, nag-antay si Joy Joy, baka daw mahaba ang anik. Ang pasensya. Mga ganyan-ganyan. Magaling nga mag-araro. Meron pala yan. Pinakamagaling mag-araro si si Ipe. Kaya hindi nagawang humanap ng ibang ararista to si Oo. Siya na. Anong ararista? Ano to? Karate? Tapos karatista? Ararista. Uy, balita ako. Sikat ka na. Ararista ka na ba? Hindi, pero magaling daw talaga si Ipe mag-araro, ha? Siya mismo ang kalabaw. At magsasaka. Ibang klase. Ay, si Shilea Chan, etong chika niya. Kuya Ipe, kung sino-sino pa ang hinahanap mo, nandiyan lang naman sa tabi mo. Matagal lang nang nag-iintay sa'yo. Well, congrats sa inyo ni Joy Joy at sana hindi mo man matumbasan yung pagmamahal ni Joy Joy, at least maparamdam mo sa kanya na tunay mo siyang minamahal ngayon. Sana minahal mo na talaga siya, di lang dahil no choice ka lang. Ay, eto pa, meron pang sinabi isang kamarkada natin. Nakalimutan ko lang kung sino, pero ang point niya was, bakit nga naman hindi nagpasintabi etong si Ipe kay Joy Joy na meron na pala siyang ibang kinikembular. Kasi eto mga kamorkada, may ibang magsasabi dyan, bakit kailangan mag-explain ni Ipe? Hindi naman sila ganyan-ganyan, kemirot marurot. Pero eto kamorkada, etong si Ipe, hindi naman tumanhid. Ang mga lalaki, hindi kayo manhid. Alam nyo, pag ang babae may gusto sa inyo. Makakapal lang ang namin. Yung mga sa balat. Malalaman nyo kapag may gusto sa inyo ang isang babae and everything. Ngayon, lumalapit-lapit sa inyo, dinadalhan kayo ng kung ano-ano. Ang babae, hindi naman ganun ka-sweet all the time unless gusto ka. Kaya alam mo yun, kung meron ka ng ibang nagugustuhan, ano ba naman yung pasintabi man lang? Hindi yung parang pangbabasted sa babae, pero give a little bit of man lang. Ang tawag dito, appetizer man lang na... appetizer? Ang pagana pa, appetizer sa main course na, boom, Joy, may jowa na ako. Nakakagana, yung appetizer mo, ha? Pag ka man lang na parang, Joy, I think I appreciate what you do for me, na dinadalaw-dalaw mo ko, dinadalhan-dalhan mo ko ng ganito-ganyan. But I hope you understand na baka pwedeng bawas-bawasan na natin. Kasi alam mo yun, baka ma-misinterpret ng ibang tao, lalo na ngayon, na meron na akong jowa-jowaan on the side. I won't even try and do that, Bea. Hindi ko gagawin yan. Why? Tatanungin niyo ako, bakit? Mag-i-explain ako, dala ng pagkain, ganyan. I mean, bukod sa nag-enjoy ako, bukod sa na-appreciate ko na may nakakausap ako, no? Hindi dahil sa nagsasamantala ka. Kasi yan na naman kayo mga babae. Kapag ka kinausap mo ng ganyan, halika nga, Bea, mag-usap tayo. Ba't mo ba ako dinadala ng mga pagkain na ganito? Alam mo kasi meron akong girlfriend sa Maynila. Okay lang naman, magkaibigan naman tayo. Sasabihin nyo na naman, asyumero kami. Diba sa amin babalik, asyumero kami. Hindi ka naman ganun kagwapuhan. Dinadalang ko lang, natutuwa ako sa iyo kasi si nanay, kababata kita. Please, tigilan nyo na yan. Diba? Tigilan nyo na yan. Mo, ilayo mo kay Ipe, Hindi experience ko. Experience ito ng iba pa mga lalaki. Experience ito ng iba pa mga lalaki na, diba? Alam ko yan. Kami ang babaliktarin nyo eh. Alam nyo guys, huwag nyo susundin yung sinabi ni Bea. Kasi once na sinunod nyo yun, malalabelan kayo as asyumero. Asyumero nito. Di ba friends tayo? Sasabihin, kilala ko kayo mga girls. No! Guys, ayan kaya kayo nasasabihang feeling pogi eh. Kaya kayo nasasabihin na babaero eh. Kasi alam mo yon, obviously doon sa takbo ng storya, kung nakikinig ka po, no?
mukha silang may mutual understanding, kaya asang-asa si Joy no? Tapos ganyan ang sasabihin mo na parang baliwala lang, itratuhin lang niya na parang kaibigan, na parang eme lang. Ay, Diyos ko! Hindi. Nako, mahirap yan. Wala nga label, tapos nag-assume kasi ganito, ganyan, kasi ganyan. Lalo kayo pa parang inapakan ang pride ninyo pag pinatigil ka na yung mga iniluluto ninyo, kapag yung mga pinapakain niyo, ayaw mo ba magdala ko rito? Ayaw mo na ba ako makita? Ang yabang naman ito, asyumero, kala mo kung sino. Hindi lang ang babae ang ganyan. Kahit yung mga lalaki ganyan. Na kapag nakita nila, sinabihan sila ng babae na, Boy Lalu, pwedeng wag ka munang kemot kasi... Boy Lalu? Kung Boy Lalu? Uy, may Boy Lalu ba kayo? Yung yung mga sisip-sip? Yung mabuto na Boy Lalu? Boy Lalu? Anyway, may mga lalaki din ganon. Kapag sinabihan mo ng, preno ka muna ng very, very slight, ha? Hindi, friends lang tayo. Hindi kita type, no? Mabait lang talaga ako. Ay, may mga ganyan din mga lalaki. Hindi, ang point lang dito, Popoy. Respeto naman. Respeto naman dun sa, alam mo yun, yung, obviously naman, Popoy, MU sila, mukha silang MU, tinatanggap ni Ipe lahat nung affection na pinagbibigay ni Joy, kaya nga asang-asa si Joy, Kaya, alam mo yun, hay nako, anyway, ano oras na ba? Anong oras na? Alam mo, Bea, sana pagkatapos nito magkaroon kayo ng time mag-asawa makapag-usap. Kung meron man kayong dapat pag-usapan. Jason, nandito lang ako pare. Kung kailangan ng suporta, ganito. Ayan, may mga nagsasabi sa akin, si Jean Sheila, sabi niya, Popoy, wag mo nang padala ng cake si Bea. Masyado namang marami yata nakaing sugar. Ang hyper niya. Bea. Kayong magulo. Hindi pa ako nasobrahan. Oy, sino to? Oy, DJ Choco Loco. Idol ko po kayo. Bata pa lang ako nakikinig na ako sa Kambalang Popoy at Bea. Bad trip naman yun. Bata pa po ako. Bata? Choco, talaga ba? Tayo pa talaga maglalabasan ng edad, Choco? Gusto mo sabihin ko edad mo, Choco, ha? Sa mga kuban mo, ha? Joko, parang nabuhay ka nitong parang ang taas ng enerhiya at parang galit sa mundo itong si Bea. Alam mo kaya yan na pa-message ang ating si Joko Loco? Nag-aalala yan sa'yo, sumimple lang ng segue yan na ganyan. Mamaya makiki-chismis yan, uy, ano ba nangyayari kay Bea? Mamaya pare, mukhang mag-uusap sila ng asawa niya. Mukhang parang may nangyari na hindi natin alam. Bukas tayo makichismis kay Bea. Joko, ito yung mga pagkakataon na sana hindi ka na lang nag-comment, ha? Mag-uusap din tayo, Joko. May mga ipapagawa ako sa'yo, Joko, ha? Ala na, damay-damay to? Ano ba yan? Bea, may issue kay Jason, tapos sa akin, tapos dun sa letter sender, tapos kay Joko naman ngayon. Mark John Paul Ala, ang puso, Ate Bea. Isa ka pa. Sa lahat. Isa pa. Ayusin mo yung spelling ng John mo. Bakit nauna yung N sa H? Paano yun, John? Nakakaloka. Sino susunod? Comment. John. Tumula. Baka buntis. Ay, tumula. Itutulak kita. Ito naman pati pangalan ng tao. Gusto mong palitan. Kakatapos ko, ha? Huwag mo akong inaano, ha? John, kini-question mo, J-O-N yung spelling? Kini-question mo. Ano to? Sa John siya pinanganak, hindi July Galit na galit si Ate Bea, sabi ni sino yun? Si Marie Chris? Maricon! Popoy! Ay, Maricon ba? Salamin ka na nga, hirap na hirap ka pa magbasa, Popoy. Alam mo, ito problema sa'yo, Popoy. Nanggigigil ako sa'yo. Si Pink Padpad. Ang ganda ni Bea pagka tumawa. Kahit masungit siya, sobra. Ganyan. Sungit niya ngayon. Araw mo ngayon, Bea. Palamig ka na. Yung batok ha, wag mong i-ice pack dito banda. Yan. Tapos ito, ganun-ganun mo nga, na close open. Kaya, kaliwa, yung kaliwa. Nararamdaman mo? Nararamdaman mo? Yan. Close open ko. Ito, nararamdaman mo yung kaliwang pisngi mo? Nararamdaman mo? Yan. Pakilakasan ng konti kung medyo namamanid. Lakasan mo ng konti.
Sige na, sundin mo. Ganyan, no? Baka gusto mo sa'yo ko gawin. Baka gusto mo. Halika dito. Hindi, ito naman concerned lang sa'yo. Concern nga sa'yo. Baka ako na mamanhid na eh. Tama na. Anyway, wala bang papastars dyan para naman lumamig yung ulo ko? In any way tayo. Anyway, ang oras na natin, it's 45 minutes makalipas ang 2:00 ng hapon. Maraming salamat po mga kapamilya. No? Maraming salamat din syempre. Ayan, alam nyo, kaya kaya ho nagkaganito si Bea dahil sa galing ng mga dramatista natin. Yan. Yung daman-dama ang kwento natin today. Correct. Kaya pasalamatan na natin yung mga nagsipaganap. Si Ipe, buisit ka, Jagkamat. Si Carlo sa kapang-buisit, Ken Sansero. Joy sa tanga, Diyos ko po, Cindy Bacena. Ani, isa ka pa. Ako yan. Isungit. Ayusin mo. Kaloy, wala kang masyadong paramdam sa storya. Dan Kaposyon. Paring Boy, puro ka pag-ingisda. Warly Alagaw. Ano pag-ingisda? Ano ba ginawa nila? Parang nag-isda kaya? Pa nag-aara-araro? Hindi, may ginagawa sila kanina. May palaisdaan. May pala, tamo. Pakilamero to eh. Papasalamat ako eh. Ito hindi ko nakita kanina eh. Jaime, isa ka pa. Makoy, hindi si Jaime, si Makoy. Ang nagsulat ng storyan to, lalo na to, ubod to, Warly Alagaw. At ang nag-edit, sabi ko sa'yo, dapat di ka na nag-comment, Joko-loko. Yan, isa ka pa. Dapat ang title ito, #DearMOR, isa ka pa. Ang init ni Bea ngayon. Pero ang alam ko, yung mga may init na mga kwento, next week natin mapapakinggan. Malapit na. Di ba? Malapit na. Ito yung init na hindi katulad ng babaeng niya. Ibang init at iba ang magagalit sa inyo. Ito yung init na babaran. Magiging galit talaga yan next week. Abangan ninyo, kamarkada, sinasabi ko sa inyo ngayon pala. At ngayon pa lang, bumili na kayo ng headset, ng headphones. Well, depende. Sige, bala kayo kung gusto nyong i-share sa iba, yung mapapakinggan ninyo. Pero I'm telling you, kailangan nyo ng headset. Para mas sarap. Sorry. Ito na nga. Magpapaalam na tayo eh. Ano yun? Na para bukas. Patikim natin para bukas sa ating kwento, mga kapamilya. Ngayong Webes sa Dear MOR. Sinusumpa ko, Andrew. Hindi ka magiging masaya kahit kailan sa buhay mo. Kahit makailang babae ka pa, walang magtatagal sa iyong hayop ka. Tapos na tayo! Dear MOR. Preference. Naghirap nun Nahirapan si Dandan doon. Preference. Oo. Ay, naku mga kapamilya. Samahan niyo po kami ulit bukas sa ating kwento dito sa Dear MOR. Maraming salamat po sa inyong mga pa-stars. Maraming salamat sa inyong mga pa-share. I-share niyo po i-share ang ating live streaming for today. And of course, nakasama niyo nga po ang inyong mga lingkod. Ako po si DJ PDJ Popoy. That's my Guapopoy. At ako naman po, si Gorgeous Bea. Ano nangyari? At ang lagi po namin paalaala mga kapamilya, stay safe, stay healthy, at kahit ano nga po mangyari mga ka-family, please stay happy.